Ito yung phone na may hydro liquid cooling, meron pang gaming triggers, and nakakatuwa, kompleto pa sa accessories, plus meron pa siya up to 144 FPS gaming ecosystem. Samahan nyo ako, tara, umpisahan na natin tong video. Yo, what's up guys? I'm LD Guzman. Welcome back again to my YouTube channel. So finally, andito na guys si Infinix GT50 Pro. Kung makikita nyo, meron pang hydro liquid cooling, di ba? Napakastig. And syempre, ito pa rin ang MPLPH official gaming smartphone. And actually, ilang linggo ko na rin gamit to. Sobrang namangha ako sa design niya, plus ang smooth din talaga niya gamitin. So, kung natin patagalin pa, tara, pag-usapan na natin yan. Ito napunta sa akin is yung cooling edition na box, which is nakakatuwa kasi pag Infinix, kompleto palagi sa accessories. Siyempre, andito yung kanyang GT Mag Charge Cooler 2.0 or yung mismong phone cooler. And syempre, hindi pwedeng mawala dyan yung mismong cable. And then sa other box, andito syempre yung mismong pin ejector. And syempre, some paperworks like manual and yung kanyang GT Mag case na hard plastic case, 45 watts na charging brick and USB A to USB-C na cable, plus itong napakagandang si Infinix GT50 Pro. Okay, so pumunta muna tayo sa build quality and aesthetic ng phone na to. Pag nahawakan nyo sa personal, talagang aerodynamic yung styling niya. Plus, tinan nyo yung hydro liquid cooling. No? Ang cool tignan pag naka-on, diba? So talagang futuristic and talagang perfect for gamers. So meron tong plastic back, plastic frame, and glass front. And look at that to. Manipis yung bezels niya. Plus, ang ganda ng design niya. Magaan din siya guys ha. So pagdating sa kanan guys, andito yung kanyang mga gaming triggers. Makikita nyo na may blue accent itong sa akin. And then yung kanyang power on and off switch and yung kanyang volume rocker. So flat yung gilid niya or yung frame. And then pagdating naman sa baba, andito yung kanyang speaker, yung kanyang Type-C port, yung mic, and yung kanyang dual SIM tray. And then sa kaliwa, malinis guys, wala na nakalagay. Pagdating sa taas, andito yung kanyang IR blaster, yung kanyang pangalawang mic, yung pangalawang speaker, and may nakalagay pa dyan na Dolby Atmos. Napaparinig ko rin sa inyo mamaya. So pagdating sa design, ito yung tipo ng phone na parang phone ng mga alien sa sobrang advanced ng design. At isa pa na pagdagdag sa aesthetics ng phone na to guys, which is yung kanyang, pag nilagay may phone cooler, ang astig, di ba? Yung kanyang RGB lights or mechanical light waves. Siyempre, so ganyan kakompleto at kaganda yung smartphone na yan. So since ang focus ng phone na to is sa gaming, pumunta na agad tayo sa kanyang chipset. This smartphone is powered by MediaTek Dimensity 8400 Ultimate. Ang kanyang GPU is Mali G720MC7, 12 plus 12GB of RAM na LPDDR5X, 256 of internal storage na UFS 4.1, naka Android 16 and XOS 16 na to, and nag-promise din si Infinix dito na magkakaroon ng 3-year major Android update and 5-year security patches. Una ko nagustuhan dito guys is yung kanyang esports mode kung saan sobrang customizable plus optimized na dito guys. Pag naglaro ka dito, mas smooth lalo sa pag-games. As you can see, pwede mo i-set up dito yung GT trigger, yung kanyang liquid cooling, image stabilization, ultra frame rate at napakadami pa. So yung isa sa highlight ng phone na to guys is yung kanyang 144 FPS gaming ecosystem. Nung nag-try ako mag-games dito guys, kahit hindi ako pro gamer, talagang na-enjoy ko rin kasi nga super smooth, as in zero lag. Kaya na lang nitong Mobile Legends guys ha, sagad-sagad yung graphics pero kayang-kaya niya as in super smooth and hindi ako nakakaramdam ng kahit anong heating issue. Sunod kong nilaro guys is yung Delta Force and kaya nito hanggang 120 FPS. So na-enjoy ko rin maglaro dito and kung makikita nyo, sinet up ko na dyan yung kanyang gaming triggers. And sa mga oras na to guys, syempre nasa air condition room ako and hindi ko pa nilalagay yung phone cooler. Ang naka-on pa lang is yung liquid cooling and so far ha, hindi naman ako nakakaramdam ng heating issue. Talagang smooth lang siya for gaming. So sa mga oras na to guys, nilagay ko na yung phone cooler syempre para mas malamig lalo yung paglalaro natin. Kung tinry yung Call of Duty Mobile, tinan nyo naman talagang max yung graphics and talagang enjoy ko rin yung paggamit ng GT trigger lalo na pag mga shooting games. So kung player kayo guys ng COD, sobrang may enjoy nyo rin tong isang to kasi talagang smooth din talaga siya, kayang-kaya niya tong games na to. So yung huli kong tinry na games is Racing Master. Dito wala rin problema. Halos lahat nga ata guys ng iba to kong games dito is kayang-kaya niya. So nasa around I think isang oras may gitna ako naglalaro ng mga oras na yan. So yes, approve itong phone na to at talagang okay siya for gaming. Pero syempre, highly suggest ko talaga na i-on nyo palaging liquid cooling at lagyan nyo ng phone cooler para mas smooth, mas stable yung paglalaro nyo. And good thing guys after ko maglaro ng halos isang oras mahigit, nasa around 35 degrees Celsius yung temperature ng phone. And hindi pa ako natapos dyan guys kasi nung nag-shoot ako ng video dito sa phone na to, tinry ko na rin mag-game sa labas using mobile data. And wala naman ako naging problema guys. Okay naman siya, smooth na smooth pa din for gaming kahit gamit ko pa yung mobile data. And ito naman pala yung kanyang score sa Antutu benchmark, umabot ng 1.8 million, diba? Ganyang kalakas yung phone na yan. Okay, so usapang display naman guys, meron tong 6.78
6-inch na AMOLED display and meron pang 144Hz of screen refresh rate. Kaya pag nag-scroll ako dito guys, sobrang smooth. And yung nagustuhan ko dito, and makikita nyo halos pantay lahat ng kanyang bezels. Nagustuhan ko dito guys, meron itong 100% BCI-P3 wide color gamut na mas rich, mas vibrant yung color pag nanonood ako. And maganda ito, naka-Corning Gorilla Glass 7 eye protection na rin siya. And meron to up to 2304Hz PWM dimming para iwas eye strain. And nagustuhan ko rin dito, meron siyang 1.5K screen resolution. O diba, ganun din ka-sharp yung display niya. Display pa lang, panalo na itong smartphone na to. And eto guys nung ginamit ko itong phone na to sa labas, sobrang visible ang display niya. Meron to up to 4,500 nits of peak brightness. So, ganun ka-bright yung display niya. Meaning, kahit direct sunlight ko gamitin itong phone na to, visible pa rin yung kanyang display. So, in short, pagdating sa display, guys, panalo rin itong smartphone na to kasi maganda talaga yung display niya. Okay, so, actually, meron pa itong isang features na sobrang nagustuhan ko, which is meron siyang dedicated N1 chip. So, ano bang purpose nun? So, to make it simple, guys, yung N1 chip na yun na nilagay dito ni Infinix is para mas maging faster, mas maging stable yung connection mo, mobile data man or Wi-Fi. Napansin ko dito guys nung ginamit ko siya sa labas, kahit nandun ako sa area na wala masyadong signal, malakas yung signal niya. So yun yung napansin ko, talagang faster. Hindi siya kagaya ng ibang smartphone na parang putol-putol yung signal mo, ganun. Ito talagang mas mabilis siya. Same din sa Wi-Fi. Actually, andito ako sa taas ng kwarto ko. And yung Wi-Fi router namin, nandun sa baba. Pero sobrang stable pa rin nung connection niya. So, ayun yung nagustuhan ko dito na meron siyang ganong klaseng chip or dedicated N1 chip na nilagay dito si Infinix. Other features, siyempre sa biometrics, meron siyang in-display fingerprint and yung kanyang face unlock. Maganda rito, meron tong IP64 water and dust resistance. So maganda yan na may mga ganitong klase ng IP rating itong smartphone na to. Siyempre meron pa rin itong Infinix AI and napansin ko guys mas dumami yung AI features ng phone na to. AI Folax Voice Assistant, Document Assistant, AI Writing, AI Note Recording Summary at napakadami pa. So sa GT Zone naman guys, nandito yung GT Trigger, Mechanical Light Waves and Liquid Cooling. And syempre sa GT Trigger, hindi lang siya for gaming and pwede rin siya sa camera and papakita ko rin sa inyo mamaya. So yung RGB lights naman niya or Mechanical Light Waves, napakadami rin features gaya ng shake, start of games, music, Folax. Pag nilagay mo yung phone cooler, gumagana din siya. Pwede mo rin ma-customize yung ilaw niya at ibang modes. So usapang presyo naman guys, actually meron itong dalawang variant. So itong napunta sa akin, yung 12 plus 12 GB of RAM and 256 of internal storage is priced at 25,999. And yung kanyang promo price is 23,999. Yung isa naman which is yung 12 plus 12 GB of RAM and 512 of internal storage is priced at 29,999. And yung kanya namang promo price is 27,999 which is not bad na rin guys considering na ang daming cool features ng smartphone na to. And syempre, sa launch day, mas mababa yung presyo, plus yung mga discounts, vouchers, sale. So masasabi ko na sulit pa rin yung presyo nitong smartphone na to. And ang maganda sa liquid cooling ito guys, bukod sa heat dissipation, meron itong 1 year of free replacement within syempre 1 year of usage. Napansin ko rin pala guys, sa OS ng Infinix ngayon, sobrang, ang laki talaga ng in-improve. Talagang sobrang customizable, ang ganda ng mga animation, mapa sa wallpaper, sobrang dami mong pagpipilian, at talagang alam mo yun, ibang-iba talaga yung smooth ang OS ni Infinix ngayon kumpara sa dati nilang OS. Okay, so usapang speaker guys, hindi pwedeng mawala yan sa ating mga phone test. Syempre, meron niyang speaker sa baba, kung makikita nyo. And meron din siyang speaker sa taas. And kung makikita nyo, may nakalagay pa na Dolby Atmos. So, kayo pa rin ang humusga. Angas na smartphone ni Infinix, Infinix Note Edge 5G. Naka MediaTek Dimensity 7100 na, naka 3D curve AMOLED display at 120Hz pa. Pinapansin ko guys sa mga Infinix phone ngayon, ang gaganda nung kanilang speaker. Itong isang to, pag nag-games ako, hindi naman natatakpan ng ganyan. And okay na okay siya, hindi mo na kailangan gamitin to ng earphones kasi malakas, buo yung bass, so buo yung tunog ng speaker niya. So para sa akin, 100% approve at maganda yung speaker ng smartphone na to. So pagdating naman sa camera guys, meron itong 50 megapixel main, 8 megapixel ultra wide, 13 megapixel selfie camera. And yung kanyang video recording is up to 4K at 60. Kung makikita nyo guys, yung kanyang pressure sense triggers is hindi lang talaga for gaming. Pwede nyo itong gamitin as shutter button and pang zoom sa camera. O diba, zoom in, zoom out ka lang dyan guys, so parang professional camera gamit mo eh. Alam ko
ko naman guys na this is not a camera-centric phone, pero not bad oh. Tingnan nyo, buhay na buhay yung color, sharp and detailed. Napansin ko rin ang ganda ng background blur and talagang pop-up din yung mga color. Tapos maganda rin yung dynamic range. Napansin ko din yung mga zoom niya, kahit walang telephoto lens to, malinaw din ha. And I think dahil to sa AI enhancement, kaya hindi ka rin bibiguin kahit papano ng camera ng phone na to. Kahit yung kanyang ultra-wide, kahit papano malinaw din. Kahit mga indoor shot, detailed at buhay pa rin yung color. Sa selfie naman is not bad. Okay din yung kanyang selfie. Ang nagustuhan ko talaga dito yung video recording niya. Hindi ko in-expect na kahit yung 4K at 60 FPS niya stable at malinaw pa din. Actually, gloomy weather nga niyan guys nung nag-shoot kami sa labas. Pero tingnan nyo, maganda pa rin naman yung kinalabasan. So usapang battery naman, meron itong 6,500 mAh na battery, 45 watts wired and 31 watts wireless. Plus meron na rin siyang bypass charging. So nagustuhan ko dito guys no, pag ginamit ko siya nung maghapon nung nakaraan, pagka uwi ko, meron pa ako at least mga 36%. So makunat din yung battery niya. Good thing na naka 45 watts na rin to and 30 watts wireless charging. So from 10% to 100% is inaabot lang sa akin ng 1 hour and 6 minutes. Okay, so overall masasabi ko na sulit pa rin talaga itong phone na to. Unang-una sa lahat, ito pa rin guys yung king of esports. So talagang perfect talaga pang gaming. And pangalawa, ang dami nitong cool features na wala sa ibang brand. Plus, yung kanyang design, tingnan nyo naman, napaka-futuristic talaga and walang-wala dun sa mga boring smartphones sa ibang brand. Pero ito, talagang design pa lang panalo na. And una ko rin nagustuhan dito, ang dami niyang AI features, matagal at makunat yung battery, and kahit nakapokus itong phone na to sa gaming, natuwa ako sa camera. Maganda yung camera niya plus stable yung 4K at 60 FPS niya. And for the price, not bad na rin guys ha. So talagang marirecommend ko rin itong smartphone na to. And yung first sale pa na ito guys starts sa June 10, 8 PM sa official TikTok shop ng Infinix Philippines. And syempre, you can enjoy launch discounts up to 2,000 pesos. So yun lang guys, kung gusto mo itong video na to, give it a thumbs up. At syempre, huwag na huwag mo kakalimutan mag-subscribe. Peace!